sa 2025 election. Ito po yun. Ito po yun, panoorin natin. Dating Congressman Egay Ericia, nasa linya po natin telepono yan. Kong, magandang hapon po, Tony at Casey po ito. Magandang hapon, Tony at Casey. Hi, good afternoon po. Ay no, Kong, ngayon, ito, lumabas na umatras itong St. Timothy Construction sa joint venture. Napakalaking problema po yan. Bakit? Kasi po, ang kakontrata ng COMELEC ay joint venture, hindi Miro system o hindi inuman, kundi yung joint venture mismo ng St. Timothy, ng Miro at dalawa pang kumpanya. Kung atras po yung isa, jointly liable sila. So, at kaya lang po na-qualify yung Miro joint venture dahil sa net contracting capacity ng St. Timothy Construction. Anong ibig sabihin ng net contracting capacity? Yung net contracting capacity, yung single largest contract. Wala po nun capacity ang Miro at yung mga kasama nila sa joint venture. At yun yung pinakamalaking role ng St. Timothy mag-provide ng net contracting capacity, yung single largest contract. Dahil malaki po silang kontratista, may nakontrata na sila sa gobyerno na napakalaki. Parang track record. Ayun meron na silang nakontrata sa ating gobyerno na napakalaki. Kaya yung St. Timothy, sila ang nanalo sa bidding at kapartner po ang Miro, joint venture. Actually, Miro lang naman po ang naging bidder dito sa gaganaping 2025 election. Wala na pong iba. Ang kanilang local partner ay yung St. Timothy. Ngayon nga po, itong St. Timothy ay malapit na malapit sa Digong administration. Karamihan sa Build program, sila po ang nakakontrata. Bilyon po na kontrata ang kanilang nakuha sa gobyerno. Kaya po, pinagkatiwalaan sila ng Miro system. Kaya ngayon, etong St. Gerard, ayan na. Pati yung St. Matthew, isa lang naman pala may-ari. Malapit sa sa mga Duterte. Diba? Paano ngayon nila mapapanindigan niya na malinis ang magiging eleksyon 2025? Gayong sila po ay mga konektado kay Digong. Ate Presi Sablawan, shoutout po. Sila. May track record. Kaya nila kinuha yan. Ngayon? Kaya sila na-pre-qualify. Ngayon? Wala na yan, hindi na-qualify. So ano ibig sabihin? Ano dapat ang mangyayari? Dapat ma-dissolve? Ang tingin ko po dyan, walang choice dyan ng COMELEC kundi i-cancela yung kontrata. Hindi daw Hindi daw. Tuloy-tuloy lang daw, sabi ni COMELEC chairman Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan. Kasi po, lumalabas dyan, na talagang hindi katiwa-tiwala yung Miro joint venture. Biro nyo, in the middle of the game, mag-a-attract yung nag-provide ng mabababoy na yung ating procurement system. Ano ba nangyari doon sa... Teka lang, Akong. Yung procurement system natin, Tony, di ba? Opo. Hindi ka pwedeng makontrata sa gobyerno ng malaki kung wala kang kapasidad. At least 50% nung halaga nung kinontrata mo. Okay. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Yes. So, kaya kailangan mo may ka-joint venture partner ka. Ngayon, ang mangyayari dyan, kung papayagan yan yung president. Ang ibig sabihin, makukontrata ka, may ka-joint venture partner ka, pag i-award na yung kontrata, aalis na yung isa. Lulusawin mo. Diba? So, ibig sabihin, nababoy na yung ating procurement system. Ganito. Ano ba ang mga argumento na inihain mo sa iyong petisyon sa Korte Suprema laban Tony, dito? masalimuot yan, Masalimuot yan. Correct. Alam mo kung bakit? Napaka-flimsy nung reason ng Miro. Ng St. Timothy para mag-withdraw. Bakit? Mababaw, flimsy. Sinasabi nila, kandidato si Mrs. Sara Vizcaya as mayor. Pero ayon po sa GIS, sa information, sa text ng St. Timothy Construction, si Mrs. at Mr. Vizcaya po ay maliit lang yung kanilang share
sa St. Timothy Construction. At pinakamalaking share, majority share, Sino? ay yung si Attorney Remando. Oo. Kaysa mag-withdraw ang St. Timothy, edi mag-divest na lang yung isang kandidato. Napakaliit lang naman ang share. Oo nga. Di mag-divest na lang. Bakit hindi nga ganun? Ano ang Kaya tingin nga mong... masalimuot. Hindi, pero Ito ba? sandali lang, Kong Egay. Oo. Doon muna tayo sa unang punto mo. Pwede silang mag-divest, hindi ba? Napakaliit lang naman. Tama po. Ano ang motibo sa tingin ninyo kung bakit Na mas umatras sa pinili JB? nilang umatras kaysa mag-divest? Sa tingin ko po, ang gagawin ng COMELEC, ika-cancela nila yung kontrata ng joint venture. Legally po, basis yung pagpapatuloy ng kontrata na yan, dahil nga po, ang kakontrata nila, joint venture, hindi yung Miro. So kung aalis yung isang partner, hindi po matutuloy yan. Dahil yan po ay nanalo sila sa bidding. Kung umalis yung isa na nag-provide ng qualification, wala na silang qualifications para magpatuloy as election provider. So ang wala pong choice dyan ng COMELEC kung hindi i-cancela yung kontrata. So motibo ng St. Timothy para umatras ay para makansela yung kontrata? Ganun ba yun? Oo, para makansela yung kontrata. Bakit? Bakit? Ito ang aking hinala. Kasi po nag-file ako ng petition sa Supreme Court. Tama. Violation ng Section 7 at Section 12 ng ating election law. Kasi po, ayon sa Section 12 ng ating election law, hindi pwedeng gumamit ng sistema na hindi pa nagamit sa anumang eleksyon sa buong mundo. Ito pong gagamitin sa atin ay hindi pa nagamit sa buong mundo at inadmit yan. Mismo sa Senate Finance Committee hearing, sa tanong ni Senator Risa, tinanong niya, saan ba nagamit yan? Meron ka bang alam na nagamit na yung sistema na yan? Ang sabi po ni Chairman George, hindi pa ito, wala akong alam na anong bansa na nakagamit dito. So gagawin tayong guinea pig. Kasi sorry, intent, Kong, saglit lang nga. Kasi ang paliwanag nun ni Chairman George, tailor-made for us. Tailor-made. Hindi po pwede yun. Against the law. Kasi ang liwanag ng Section 12. It should have been used. You cannot use a prototype system. Legislative intent para po hindi maging guinea pig yung ng isang election provider yung ating eleksyon. Okay, so balik tayo dun sa una mong kaya ang inala ko, gustong umatras para ano? Pagka naunahan nila ang Supreme Court, di sasabihin nila na moot na. Academic moot na. and academic. Kansilado na yung kontrata. So ganun. Once na mag-rule ang Supreme Court na nag-violate sila ng Section 12. Nako, kaso pa. Problema nila. Ang laking problema nila yan. Legally at talaga may malaking pananagutan nila. So anong tingin mo dito? Ang COMELEC mismo ang nagpayo sa kanila na umatras na lang kayo para hindi na matuloy yung kaso ni... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero hindi mo alam. Ang effect po niyan, legally, hindi po pwede talaga. Ewan ko kung magtanong na po kayo sa mga magagaling na abogado, kung nakipagkontrata sa isang joint venture, umatras yung isa, kung valid pa yung kontrata. Samantalang ito po, napanalunan, hindi negotiated, kundi bidding. Merong pong mga requirements na dapat ipasa. Kaya nga nila kinuha ang St. Timothy. Alam nyo, kinausap ako niyan ni Mr. and Mrs. Vizcaya kasi binabanatan ko yung sabi sa akin. Eto kapag tinuloy nila to, kahit na umatras na yung St. Timothy, parang questionable nga talaga. Diba? Mapapaisip ka teka, umatras na yung St. Timothy, sino na ngayon ang kapartner nila dito sa Pilipinas? Yung St. Gerard. Yung St. Gerard at St. Timothy, isa lang may-ari. Diba? Isa lang po may-ari nun, St. Timothy, St. Gerard at St. Matthew. Yung mga diskaya po ang may-ari daw. Ay, sus Mariosep. Para lang tayo pinaglululoko nito. Ito naman si George Garcia, ayaw maniwala. Ang mahirap nito, baka kaya binabanata ni Marcoleta si George Garcia para umalis ito sa COMELEC. Tapos ang mauupo sa COMELEC, bata ni Digong na hindi natin alam. Siyempre nga naman, kapag ang COMELEC chairman
at ang korporasyon o kumpanya na magpapatakbo ng eleksyon 2025 ay iisa ang goal. Iisa ang goal. Ano yun? Ang maiupo ang mga Duterte, sibak na tayong lahat dito. Ano sabi? Ay, kung baka pwede naman, sabi ko, Pwedeng huwag mo kayo sumama dyan. Pwedeng Sinabi ko, anong sabi? Ano sabi Sinabi kong ko sa pwede na? kanila, Ano huwag sabi kayo kong? sumama dyan. Bakit? Wala kayong experience sa election. Jointly liable kayo dyan. Kung magkagulian, di sasabit kayo dyan. Wala namang kayo experience. So, sinabi mo yun. Construction company kayo. Sabi. Ano sabi nila? Ano sabi? Sa amin, negosyo lang Negosyo. Okay. Hindi, pero ano yung gusto yun po, nila? Pera lang. Ganon. Ano yung gusto nilang makuha sa inyo kung bakit kayo Ba't sila kinausap? Anong pwede daw ang pwedeng siguro gawin? gusto nila manahimik ako. Ay, atras mo yung kaso mo. Dahil kasama nila yung kaklase ko nung high school Hindi ko naman Meron alam ka. yung pag-uusapan Sinong kaklase nyo? Kasama nila sa St. Timothy yung classmate mo, high school. Hindi po. Ano? Kaibigan nila. Kaibigan Sinamahan ako nila. nung private naman individual. So, ayoko naman sabihin yung pangalan. Sige, wag na lang. Pero, sinamahan nila. go between. Parang go between. Sinabi ko, di ba, this kaya naalala ko, hindi ko na kasi alam, hindi ko alam na yan ang topic. Pero nung nakita ko sila, sinabi nila, this kaya, sandali. Parang, ano ba kayo? You look family to me. Ba kayo? Oo, hindi. Actually, kung pamangkin namin yung si Attorney Remanto, kamag-anak namin, kasama kami dyan. Pamangkin nila yung parang pinaka-largest Majority. shareholder ng kumpanya. Pero ito kung Egay. Kaya nga sabi ko, huwag kayong pumasok dyan. Advice ko sa kanila, huwag kayong pumasok. Kasi Sabi mo. hindi pa naman approve yung contract nung kinausap nila ako. Wala pa, nasa bidding Pero process. nag-iingay ka na nun, di ba? Nag-iingay na ako. Dahil alam ko, illegal talaga yung tema. Ayun na, sinasabi ko. Here's where we're at, no? Kong Egay. Panahon na ng pag-file ng COC. Kayo, naghain na rin kayo. Uusad na to, ha? May sariling buhay na to pagkatapos ng October 8, no? Yung Korte Suprema, kailangan ba nila ngayon aksyonan kaagad-agad, ha? May urgency na ito. With hindi naman natin utmost alam mo haste. kayo pa ng Korte Suprema. Pero, dito sa pag-atras ng palagay ko, dapat siguro, ako po, mag-hain ng motion, i-resolve na nila to dahil baka pangunahan yung kanilang decision, hindi na Section 7 at 12. Nasaan na ba ang estado sa Korte Suprema ang inyong nag-comment po sila humingi sila ng 40 days. 40 days? Oo. 10 days itong una, tapos humingi sila extension of the at nakapag-submit na po sila ng kanilang mga comments. So, hinihintay na lang natin kung ano ang magiging aksyon ng Korte Suprema. So naghihintay na. Pero ako, I'm very confident, very explicit yung provision ng Section 12 na hindi pwede na prototype system, hindi pwede tayong gamitin na inipig. Ngayon, kayo ay tatakbo muli sa congressional district nyo. Paano kung mawalan tayo ng automated election provider at talagang mabasura itong kontratang ito? Ano mangyayari sa election natin? Problema talaga yan. Sabi ko nga kanina, dapat mag-resign na dyan si Chairman Garcia. Kasi yung ginawa nila dyan, talagang maraming mali. So, ang ginagawa nila, cover up ng cover up. So, yung to cover up a wrong will need a series of cover up. So, hanggang kino-cover up nila, magkakaluko-luko yung eleksyon natin. Dapat yan siguro, mamahala na talaga, yung talagang ika nga, malinis. Hindi bias sa miro. Hindi bias sa miro. Pagkatapos, ayusin yan. Dahil marami naman paraan. Alam mo, ako, ang sa pantaha ko dyan, ito gut feel ko lang. Sa tagal ko dyan sa Automated Elections Committee ng Senate na pag-aralan ko po lahat yan. Alam nyo, tatanggalin lang yung 14-inch monitor dun sa Miro machine. Pwede na yan. Bakit? Hindi na yan prototype. OMR na lang ang gagamitin. Optical mark reader. Kapareho lang yan ng makina ng BCM. Ng Smartmatic. Yung BCM. So pag tinanggal nila yung component na yun, pagkatanggal nila yung component na yun, it will become legal na. Tested technology. Ang problema lang nila dyan, sino yung magiging election provider?
may question na ngayon yung Miro dahil biro nyo yung joint venture partner umalis, di ba? Pangalawa, napakamahal ng machine na yan kung OMR lang. Pangatlo, paano yung, kung aalis naman ng Miro, paano yung 2.7 billion na advance payment nila sa Miro? Correct. Paano yung 50,000 na machine na nandyan na ngayon? Tinetesting Sino na. mananagot doon? Kaya ang daming kakaharapin nilang patong-patong na problema dyan dahil dito sa maanumalyang kontrata dito. At alam ko po na ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito, nasilaw sila sa 18 billion. Imagine, in 5 elections, we never spent 6 billion per election. Ngayon 17 point something billion. 18 billion. Pero, Kong Egay, hindi naman kayo nangangamba na this whole problem will take hostage the whole elections kami. O meron mo bang gano'n na posibilidad? Daisy, ang sinasabi ko, dahil ba gumawa sila ng mali, pagkakaproblema yung eleksyon natin, papayagan na lang natin yung maling sistema. Sino ba ang gumawa ng mali? Sila. Dapat sila gumawa ng paraan kung paano maitatama ito. At para maitama ito, kailangan po mag-renegotiate sila o magpabid sila ng mabilisan. At sa tingin ko, dalawa na lang po pwede. Ano yan? Yung mga machine na OMR ng Miro, pwede rin yan. O baka sabihin naman nila, pinapaboran ko yung Smartmatic. Hindi po. Yung mga lumang Smartmatic machine natin, 97,000, sinertify nilang lahat yan ay ayos pa. I-refurbish lang yan. 1 buwan, 2 buwan, magagamit na yan sa May election. Okay. Kaya may paraan, ayaw lang nila. Sige. Kami po ay magpapaalam na po sa iyo, Kong Egay, at kami po ay medyo paubos na oras. Pero salamat po sa binigay niyong panahon sa amin. Salamat. Salamat. Thank you. Siya. Ayun, di ba? Kita nyo, Pwede naman palang gamitin yung Smartmatic. Kaya lang, ang problema doon sa Smartmatic, yun nga yung alam ko, ginamit din yan, di ba? Nung panahon ni Digong, ginamit yan. Kita nyo, nanalo si Bongo. Nanalo si Bato. Kaya pala ang lakas ng loob ni Digong na pakandidatuhin itong mga tauhan niya. Kasi nga, walang ibang pinaka-importante na kailangan nilang mahawakan na ahensya ng gobyerno kung hindi COMELEC. Kasi walang kwenta. Kunwari, kahit sabihin na natin, hawak nila DOJ. Walang kwenta. Bakit? Kung ang mga nakapwesto naman tauhan ni BBM, wala rin kwenta kung DOJ hawak nila. O kung DILG hawak nila. PNP. Ang presidente Marcos, wala rin silang magagawa. Ngayon, ang kailangan nila, maging senador, etong kanyang mga kaibigan. Philip Salvador, Bongo, Bato, etong si Willie Rebillame, si Jimmy Bondoc, si Marcolecta, yung si Hilon, yung yung Ilonggo, taga Negros Oriental, kandidato rin for senator, PDP laban. Di ba napakarami po nilang kandidato? Ngayon, kapag po naipanalo nila ang lahat ng senador sa 2025, ano nakasunod? Impeachment na kay PBBM. Kayang-kaya nilang ipa-impeach yun kapag nakupo nila ang mga senador. Kapag nakuha nila ang lahat ng seats sa senator, sa ngayon? Sa Senado ngayon. Yung iba dyan, mga maka-Duterte pa din. Dapat bantayan natin ang eleksyon 2025 kasi yung mga totoong iboboto ng mga Pilipino ay madadaya lang. Gaya ng nangyari ng 2022 election. Naku po, pati si Kibuloy mananalo, kawawa po tayo. Yes, ipapaligal po niyan, pambubulog sa mga pastoral. Kuya Junbal, sama-sama tayo mga Lods, wag natin ihalalang mga artista, tama na si Padilla. Ang problema nga, Kuya Junbal, kahit hindi tayo bumoto dyan sa mga yan, nakaset na kung sino mananalo, wala na tayo magagawa.
Mila Valdez, sir, nakita rin po ni Mayor Vico, dapat malinis ito bago eleksyon. Sana nga po. Remio de Guzman, sana maimbestiga ni PBBM to. Sana nga po talaga. Yan ang pinaka-importante. No to celebrity. Nako, magiging kengkoy na Pilipinas. Jun Albano, ang mahirap nito, baka may magic na naman dyan sa Comelec kasi nangyayari sa atin. For the only one. Ito sabi ni For the only one, ako gusto lang nila palitan si Attorney Garcia. Yun nga po, baka gusto nilang palitan si Comelec Chairman George Garcia para yung papalit, tropa ni Digong, one big happy family na sila doon. Contractor ng election 2025, tapos chairman ng Comelec, magkasundo, isanggol, ipaupo ang ipanalo. Ang kampo ni Digong, wala na. Bagsak na naman tayo nito. Gusto nilang ibalik ang Smartmatic kaya binabanatan nila si George Garcia. Alam naman ang Smartmatic Comelec lawyer si Garcia, alam niya yan. Ngayon, eto po. Hindi nyo ba napansin? Tahimik. Etong isang talo ng kumandidatong senador, talo. Dating naging BBM supporter, ngayon kinakalaban na si BBM. Tahimik. Walang kibo. Kataka-taka. Mag-e-eleksyon, tahimik siya. Walang sinasabi patungkol dito sa Miro, patungkol dito sa St. Timothy, St. Gerard. Wala pong binabanggit, wala pong sinasabi. Ang tanong, ano ang alam niya? Bakit siya nananahimik ngayon sa issue na ito? Samantalang nung panahon ng hakbang ng Mautog, siya ang unang-unang galit na galit sa mangyayaring botohan o sa mga nangyari ring botohan noong mga nakaraang panahon dahil hindi siya nanalo bilang senador. Ngayon, tahimik siya. Diba? Kataka-taka na yan. Diba? Yan ang problema na ngayon yan. Kawawa Pilipino ngayon. Pag nangyari po ito. Kapag po nagkatotoo, itong inilabas nitong si Sian Gasa na issue at gusto lang po na maipanalo ang kampo ni Kibulok, naku po. Yari na naman ang mga Pilipino. Yari na naman ang mga kababayan natin. Yari na naman ang mga kababayan natin. Yari na naman tayong mga Pilipino. Mapapailaliman na naman tayo ng kampo ni Kibulok. Mapapailaliman na naman tayo ng mga kampo ni Kibulok na talaga namang sus Mariosep. Wala nang gagawing pagtatanggol sa taong bayan. Ang pagtatanggol na lang nitong mga to, si Kibulok at si Digong. Sana wala, no more artista na yung walang background. Buti sana kung kagaya ni Yorme Isko. Tama po. Ate Lini Rakawa, hello po. Kuya Marvin, dapat talaga pa-imbestigahan ni PBBM itong usapin na ito sa lalong madaling panahon. Sana nga po. Ate Las Precious, hayaan mo, makikilala mo rin yan. Ayoko lang pangalanan ngayon. Pero makikilala mo yan. Pro Digong na tahimik ngayon sa mangyayaring eleksyon. Hindi siya kumikibo sa dayaang mangyayari. Bakit? Syempre, pabor sa kanya. Ang mga mananalo, kampo ni Digong Diba? So ako po magpapaalam na po sa inyo dito sa aking live na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking live. Ingat po kayong lahat. Dutae rin yan si Isko, Joseph Telan. Hindi po. Hindi po. Ako po ay pro Isko Moreno.
Pro Isko Moreno, at sinabi po ni Yorme, hindi po siya magiging Isko, hindi siya magiging Duterte. Bakit? May sariling ano yun eh. May sarili pong ano yan, partido. At never pong naging digong nyo etong si Yorme Isko Moreno. Joseph Telan. Huwag niyo pong pag-isipang ganyan si Yorme. Sinusuportahan ko po si Yorme para sa Maynila. Ikakampanya namin yan ni Ate Presi Sablawan. Hindi mananalo si Digong, sabi ni Alibang. Kung hindi po maitutuloy, itong Miro. Diba? Wala pang pinapanigan si Yorme Isko, independent po siya. Local politics lang naman ngayon si Yorme, kaya hindi niya kailangan si Digong. Si Digong ang may kailangan sa kanya. Alicia AB, malalaman mo din yan kung sino yan. Hindi nyo napansin, tahimik ngayon. Nung nakaraan, ang daming mura. Ang daming masasakit na salita sa ating first couple. Pero ngayon, tahimik. Bakit? Baka nga naman maalala yung dayaan noong 2016. Baka maalala yung dayaan noong 2016 na kung saan hindi siya nanalo. Tapos ngayon, magkakaroon ng dayaan 2025. Naku po. Diba? Malalaman ng taong bayan na siya selective ang kanyang pagtatanggol. Kino-question niya yung eleksyon noong 2016 o 2013 dahil natalo siya, pati yung kanyang mga kaibigan. Tapos ngayon, 2025, mananalo yung mga kampo ni Digong. Pabor siya dyan. Kaya tahimik siguro. Diba? Rubel Ferrer official, kalampagin natin ng Comelec na i-abolish na ang Miro, utang na loob. Sana nga po malaman natin yan. Abangan natin kung merong magiging action po dyan ng Comelec at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So ako po magpapaalam na po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsama sa aking live. Ingat po kayong lahat. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God po, salamat po. Thank you po. Walang gamot yan sa taong tanga, wag kang tanga, wag kang tanga-tanga, tangang-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya, pag ika'y tanga, wag kang tanga-tanga, wag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay wag kang tanga-tanga, wag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Pag nakasakay sa bus, ay wag kang tanga-tanga. Sa iyong pupuntahan, di mo alam, nalpas ka na. Pag naglalakad sa bangket ay huwag ka tanga-tanga. Di mo nalalaman, nalalaslas ang iyong bulsa. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ko ang daming taong nakapila. Nakapila din ako. Di ko alam sini pala yun. Pagkatapos nang nasa loob na ako, nadinig ko may nagtawanan. Tumawa din ako. Pagkatapos nakita ko may nag-iyakan. Nakiiyak din ako. Pagkatapos maya-mayang konti may nagsigawan. Nahulog. Sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Pag nagmamaneho ka, ay huwag kang tanga-tanga. Baka mabangga kay nakududong mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka pag ika'y tanga-tanga. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga.
pagkat walang ospital sa taong tanga. Huwag kang tatanga-tanga. Tanga! Dakila naman! This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Wag kang tanga, wag kang tanga-tanga, tangang-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya, pag ika'y tanga. Wag kang tanga-tanga, wag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay wag kang tanga-tanga. Wag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Pag nakasakay sa bus ay wag kang tanga-tanga. Sa iyong pupuntahan di mo alam, nagpas ka na. Pag naglalakad sa bangket ay wag tanga-tanga. Di mo nalalaman, nalalaslas ang iyong bulsa. Wag kang tanga, wag kang tanga. Wag kang tanga-tanga, wag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay wag kang tanga-tanga. Wag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ko ang daming taong nakapila. Oo, nakapila din ako. Di ko alam sini pala yun. Oh, pagkatapos ang nasa loob na ako, nadinig ko may nagtawanan. Oo, tumawa din ako. Pagkatapos nakita ko may nag-iyakan. Oo, nakiiyak din ako. Oh, pagkatapos maya-mayang konti may nagsigawan. Nahulog. Uy, sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Pag nagmamaneho